This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For when you will make your way prosperous, and then you will have good success. Bigyan natin. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Sabi yan, and then you will have good success. So our title, the title of our message today is Imitating the Life of Christ. So, imitating the life of Christ. Ito yung question. Why God instructed Joshua to always meditate in His Word? Yan yung unang tanong. Bakit ba binigyan ng Panginoon ng instruction si Joshua na lagi niyang i-meditate yung salita ng Panginoon? Pangalawang tanong, is there a secret in this instruction? Meron bang sikreto dun sa instruction na yun? Ano ba yung meron kung bakit binigay ng Panginoon yung commandment na yun kay Joshua? Remember, this book, sabi diyan ng Panginoon, is one of His commandments. Kasama ito sa kanyang commandments na lagi nating i-meditate. Hindi ito request ng Panginoon kay Joshua, kundi ito yung mandate to meditate His Word. Ito ang sabi dito, a life of success doesn't happen overnight. It takes process, sabi niya, for us to achieve it. Hindi naman nangyayari yung success ng overnight. Hindi po pwedeng mangyari yun na magtatagumpay ka sa loob lamang ng isang araw. Tama? Hindi pwedeng makamit mo yung success sa loob lamang ng ilang minuto, sa loob lamang ng isang oras. Sabi diyan, it also, sabi diyan, in our faith. Sabi, being born again doesn't happen overnight. That when you read the Bible, sabi diyan, when you read the Bible today, it doesn't mean that you are Christians overnight. Pagiging born again, hindi rin naman ganun. Na kapag nakakinig ka ng salita ng Panginoon, nabasa mo ang salita ng Diyos, magiging Kristiyano ka na at magiging born again ka na overnight. So, hindi ganun, ano? So, marami kasi ganun ang siguro ang pamantayan, pero hindi ganun ang pamantayan ng Diyos sa atin. It takes a lot of process and meditations of His Word, sabi diyan, that we will put, sabi diyan, to our system. It takes a process, may proseso. Tama? Yung process na yun, sabi ng Panginoon, kailangan i-meditate mo to day and night. So that you may memorize it and put it to your system. Hindi pwedeng nabasa mo lang ngayon, malalagay na sa'yo. Tama? Kasi mayroong sistema ng ating katawan, may pattern o may pattern ang ating katawan na sinusundan. So every day, sa bawat pagising natin sa umaga, may pattern na yung ating katawan kung ano gagawin. Nakaset na yung ating core, yung ating isipan sa mga bagay na dapat natin hakbangan umaga pa lang. So kaya tinuturo ng Panginoon yung meditation is for us to soak in His Word. We cannot imitate Christ if we do not know His Word. Kung hindi natin alam yung kanyang salita, kung hindi ito nakaregister sa system mo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging born again kung hindi nagre-rehistro sa iyong sistema ang salita ng Panginoon. Kung hindi mo ito binabasa, kung hindi mo ito minemeditate, kung hindi mo ito pinapractice. Kaya nga, it takes process. Tama? May proseso kasi na dapat tayong sundan para masabi natin na tayo ay nagbago nga. Sabi dito, example is a computer. Tama? Ang computer ay hindi naman pwedeng mabuo o hindi pwedeng mag-appear na lang bigla. So, kailangan niya ng maraming parte. Kailangan niya ng motherboard. Tama? Kailangan niya ng hard drive. Kailangan niya ng keyboard. So, kailangan niya ng monitor. So, may pattern ng lahat ng bagay para mabuo yun at maging computer. And so, into our faith, hindi pwedeng nakabasa ka ng Biblia, nakarinig ka ng salita ng Panginoon, and suddenly, you are a changed man. Ikaw ay nagbago na nga. At ikaw ay panibagong nilalang nga ng Diyos. Tama ba? Kaya nga ang tanong ni Nicodemus, Panginoon, paano pa ako magiging born again? Hindi naman ako maaaring mabalik sa sinapupunan ng aming ina upang ipanganak na muli. Tama, sabi ni Nicodemus, sabi ng Panginoon na sinagot ng Panginoon, ang ipinanganak ng laman sa laman at ang sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Ibig sabihin, you must be born again. You must be registered to your system na kailangan nandun yung proseso ng Panginoon. That's why you need to practice it every day. Kailangan pinapractice mo. Kailangan minemeditate mo kasi yung meditation is soaking.
kinikilala mo. Sinabi kinikilala, knowing kung ano ba yung dapat mong sundan at ano yung dapat mong i-practice araw-araw. So yan yung pagiging born again. You practice what you read, you practice what you hear. Pinapractice mo kung ano yung binasa mo, pinapractice mo kung ano yung napakinggan at nabasa mo. Tama? So ibig sabihin ng pagiging Kristiyano ay hindi lamang dahil guys nagsasamba, hindi lamang dahil nandito ka ng linggo, hindi lamang nakapagpuri ka na ng linggo, born again ka na. Christian ka na, hindi gano'n, ano? Being a Christian, it takes a lot of process. To live, sabi diyan, an intimate life, just like Jesus. Kailangan natin makita yung buhay ng Panginoon is having an intimacy through the Father. That's why every day, sinasabi niya sa kanyang mga disipulo, tinuturuan niya manalangin so that the communication stands. Na manatili yung komunikasyon, na meron silang core relation. Sinabing core relations, nagkakaintindihan sila kung ano yung dapat na makita niya at ano yung dapat niyang gawin. Kaya nga sabi ng Panginoon diyan, hindi niya ginagawa yung mga bagay na hindi naman niya nakikitang ginagawa ng kanyang Ama. At hindi rin niya ito ginagawa kung hindi naman inuutos ng kanyang Ama. So ibig sabihin, meron silang relationship, na meron silang binding unity, meron silang intimate relationship na hindi gagawin unless sabihin mo. Hindi ko gagawin unless makita ko sa iyo. Tama? So that's why it takes a lot. Sabi niya ng Panginoon sa atin, we need to take up our cross every day. Kaya pala tinuturo ng Panginoon yung taking up the cross every day so that we must know na yung ginawa ng Panginoon sa atin is eventually mangyari sa atin kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Amen. To die always in sin and to live in Christ. Sabi, being Christians takes a lot of process, maraming proseso kapag sinabi natin tayo Christian. Kapag sinabi natin tayo born again. Kapag sinabi natin tayo ay pinanganak ng muli. If we want to be a born again, sabi diyan, or new creations, we need to set up the system that God wants us to follow. Kailangan natin ilagay yung sistema ng Diyos na dapat nating sundan at hindi yung sistema natin. Sabi ko nga, merong pattern o may pattern yung ating katawan na kapag gumising ka ng umaga, yung araw-araw mong habits, tinatandaan, may memory, may memory ang ating katawan na pagising mo pa lang sa umaga, ang hanap mo kape kasi nasa memory na yun ang katawan mo. Ang hanap mo almusal kasi nasa memory na yun ang katawan mo. Ibig sabihin, nare-replace din yung memory nyo unless na i-take mo yung panibagong sistema. So, ganun din sa computer, it takes reboot. Pag sinabi natin reboot, kailangan ma-reboot siya para mabago yung sistema. Para matanggal yung lumang pattern, yung lumang pattern sa loob. Nasa gayon, yung sistemang bagong papasok, ma-perform niya ng maayos. Magawa niya ng siguradong ganun nga yung dapat mangyari. Sabi diyan, we must remove our old system to put to place a new system. Hindi pwedeng maging born again kung hindi mo tinatanggal yung luma mong sistema. Kung hindi mo tinatanggal yung luma mong pagkatao. Amen. Kung hindi mo aalisin yung mga old habits natin. So, ibig sabihin, mananatili yun to kung hindi mo i-allow, kung hindi mo i-reboot yung faith mo, kung hindi mo i-restore yung sarili mo sa daan ng Diyos, hindi maaari masabi natin na tayo ay born again. That's why many people is claiming today that they are Christians, but sadly in their works, they are not. Tama? Maraming Kristiyano ngayon sinasabi nila, they are a Christian believer, sila naniniwala sa Diyos. Pero pag pinagbasin mo yung kanilang ginagawa, ay malayo dun sa gustong mangyari ng Panginoon, kasi nga hindi nakalagay yung sistema ng Diyos, bagkos nakalagay lang yung sistema ng Diyos sa kanilang isipan at hindi dumadating sa kanilang buong katawan. Sabi niya ng Luke chapter 5 verse 37, Matthew 9:17 and Mark 2:22. And no one pours new wine into old wineskin, otherwise, sabi diyan, the wine will burst the skin, sabi diyan, and both of the wine and the wineskin will be ruined. Though they pour out new wine into the new wineskin. Pabasa sa Tagalog. Mark 2:22. Basahin natin, Hindi ka pwedeng maglagay, sabi diyan, ng panibagong alak sa lumang sisidlan, sapagkat pareho silang masisira. Instead, sabi diyan, maglalagay ka ng panibagong alak sa panibagong sisidlan, sabi diyan, sa Tagalog.
Mark chapter 2, verse 22. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan, sa sisidlang balat, sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat, at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. Amen. So, ibig sabihin, hindi mo talaga pwedeng pagsamahin yung lumang mong sarili at yung bagong ginagawa ng Panginoon sapagkat masisira. Sabi yan, it will destroy. Masisira yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon para sa iyong direksyon at masisira yung mga bagay na ibinibigay ng Diyos para sa iyo. The Lord has a system that we need to follow. May sistema ang Diyos na kailangan nating sundan. Rules that we need to obey. Mga batas na kailangan nating sundan. If we cannot follow the ways, sabi diyan, His ways and His rules, His direction, we are just like an old rotten wineskin. Kung hindi natin masusundan yung direksyon ng Panginoon, yung kanyang mga batas, yung kanyang, sabi diyan, yung kanyang pathways, masisira lamang yung plano ng Panginoon para sa iyo. Hindi kasi natin pwedeng ipilit yung gusto natin sa gustong mangyari ng Diyos. Hindi kasi magkakari. Hindi po pwede. Kaya nga may tinatanggal tayong sistema sa ating sarili kapag ka-Kristiyano ka na. Kapag ka-born again ka na. Kung dati yung mga bagay na mali na ginagawa mo, unti-unting tinatanggal yon. Hindi naman din overnight na matatanggal yan. Mahirap tanggalin ang old habits, lagi natin sinasabi. No? It takes a lot of process, it takes a lot of time para matanggal yung luma nating habit sa ating sarili. Para matanggal yung mga bagay na mali sa ating sarili. At inilalagay natin yung panibagong sistema ng Panginoon. So no wonder why the Lord is telling and commanding Joshua to always read and meditate, sabi diyan, and memorize His Word, because that is the only way we can live the life of God's design to prosper and success. Hindi na nakapagtataka ng instruksyonan ng Panginoon si Joshua na ibigay niya kanyang batas at utos na kailangan niya pag-aralan o aralin ang batas ng Panginoon o kanyang mga salita at kailangan niya itong memoryahin. Tama? Kasi pagka minimemorya mo, nalalagay sa iyo. Tama? Subukan mong hindi memoryahin ang isang kanta. Kahit anong pilit mong kanta, hindi mo makakanta yung isang bagay nila. Kahit ganda ng lyrics, pagka hindi mo alam yung kanta, hindi mo kayang sabayan sapagkat hindi mo na-memorize. Tama? Sa school, ganyan ang ginagawa sa atin, ano? Pilit na inilalagay sa atin, how to count, paano ba magbilang. Nung bata pa tayo, pinamemorize yan, yung A, B, C, D, E, F, G, sapagkat kailangan mong matandaan. Kailangan mong ma-memorize na yun yung letter A. Hindi mo pwedeng ma-recognize yung letter A as long as alam mo yung kanyang itsura. Tama? As long as alam mo yung kanyang, pattern. Tama ba? So, hindi ka pwedeng tumungtong sa number 1 kung hindi mo naman alam din yung 0. Kung ano may itsura ba ng 0? Kung ano may itsura ng 1? Kaya nga pinapraktis sa atin yan ng mga guro, binibigay sa atin na sabay matandaan ang sistema natin sa ating katawan na kapag ka nakita mo, yung pala yung A, yung pala yung number 1, yung pala yung 0. Tama? So, napaka-imposible na mamaster natin ang isang bagay unless we decide to let go of the old ways. Tama? Hindi mo pwede mamaster ang isang bagay unless may tinanggal ka sa mga bagay na alam mong dapat meron ka ng palitan. Sabi diyan, our body has a design to memorize every detail. Alam mo ba yan? Ang katawan natin ay may disenyo na to-memorize every detail na lahat ng ginagawa natin sa araw-araw. Ang galing ng disenyo ng Panginoon, ano? So, yung design ng Panginoon, bago pa nauso ang computer, nilagay na ng Diyos sa ating katawan yung sistema. Meron ka ng memory code. Tama? May motherboard ka na. Bago pa nalikha ang computer, ikaw na yung kauna-unahan. Tama ba? Ikaw na yung kauna-unahan na dapat makatanggap ng mga bagay na yun. So, hindi nakapagtataka na kailangan meron tayong alisin. Meron tayong kailangan i-restore sa ating sarili. At i-restore ng Panginoon sa atin is the faith that has lost. Yung pananampalatayang nawawala kasi napapalitan ng maraming bagay. Kaya nga maraming tao ngayon, kahit napilitin natin sabihin natin tayo mananampalataya, tayo yung born again, as long as nasusunod mo yung mga bagay ng Panginoon o hindi mo sinusunod yung mga bagay ng gusto ng Diyos, hindi ka pwedeng matawag na ikaw ay mananampalataya sapagkat di ka naman sumusunod, hindi rin nakikita sa iyong buhay.
Kaya nga napaka-importante yung pinag-aaralan natin, imitating the life of Christ. Kasi may pattern ng Diyos sa iyo. May design ng Panginoon sa iyo na kailangan mong maintindihan. Tama? Kailangan natin maintindihan ito. Sabi niyan, system that lead us to fall into, sabi niyan, in our own distractions, if we do not change our habits. Yung sistema na meron ka ngayon, it will lead to your distractions o sa mga bagay na makasisira sa iyo. Kapag hindi mo sinundan yung gusto ng Panginoon at hindi mo tinanggal yung habits mo. Tama? May mga old habits tayo na alam natin masama. Na alam natin hindi tama. Tama? Tama, ano? Tama. Meron tayong mga ganong habits na kailangan natin pong ma-practice na matanggal sa atin. Sabi ko nga, hindi ito pwedeng overnight. Hindi mo pwedeng ma-master ang isang bagay ng overnight lang. Sabi diyan, so meditation doesn't only mean, sabi diyan, to read the Bible, but living a practice life to a systems of the Lord. Yung meditation ay hindi lamang sa pagbabasa ng Biblia, hindi lamang nabasa mo na yung Biblia, okay na yun. Tama? Nakaread na ako ng 10 chapters a day, okay na yun. Pero ito ay practice life. Pag sinabi natin practice life, ilalakaran mo yung binabasa mo. Kaya nga nangyayari sa iyo, yung pagiging laman ng salita ng Diyos ay nagiging laman sa iyo sapagkat nilalakaran mo. Hindi pwedeng maging laman yung salita ng Panginoon as long as hindi mo ito pinapractice. Kailangan mo itong ma-practice, kapatid. Kailangan mo itong lakaran, kapatid, sapagkat yan ay yung salita ng Panginoon na mabubuhay dapat sa iyo. If we always telling in our mind, sabi diyan, what the Lord had said through His Word, the system of your body will also be changed. Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa iyong isipan, yung salita ng Panginoon, inuulit mo, kaya nasabi diyan, meditation, day and night, umaga man o gabi, kailangan pinapractice mo every minute of your life. Ito pala sinabi ng Diyos. Tama? Ito pala sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag akong magsisinungaling. So, inaalala yan ang katawan mo. Kaya kapag ka may mga bagay, mayroong pagkakataon, na nandun ka sa sitwasyon na ikaw ay makakapagsinungaling, pinapaalala ng katawan mo. Merong konsensyang kumukuhit sa iyo, oy, sabi ng Diyos, bawal kang magsinungaling. Tama? At sinabi ng Diyos na bawal kang magnakaw. So, ulitin niya na sistema mo, di ba? Nasabi ng Panginoon sa iyo, bawal magnakaw. Tama? Kinukuhit ka ng system. Kinukuhit ka ng salita ng Panginoon na mabuhay ka doon kasi ayaw ng Diyos na ikaw ay magkamali at magkasala. Tama? Pero hindi ibig sabihin na kapag ka napapractice mo to, absent din yung kasalanan doon. Tama? Absent din yung pagkakataon na ikaw ay madadapa. Tama? Madadapa ka pa rin. Tama? Matutulas ka pa rin minsan. At doon sa mga bagay na natututunan mo, nadapa na ako ito minsan. Tama? Naalala ko, dito ako nadulas eh. Ngayon, dahil doon ka na nadulas, natututo ka na ngayon. Kaya ang pagkatuto ay palaging present sa ating katawan. Kapag ka hindi ito naging present sa ating katawan, yung ating natututunan ay pinapakinggan lang natin, pero hindi natin ginagawa, kahit mag-aral ka ng 10 taon sa eskwela, di ka makakapasa, kapatid. Tama? Kahit pag-aralan mo ng higit 10 taon ng Biblia, as long as you put it into practice, saka lang mangyayari yun. Amen? Sabi diyan, just like what the Lord said. Sabi diyan, that to sin and alive with Christ. Patay sa kasalanan, pero buhay sa Diyos. Kasi napaka-imposible buhay ka sa Diyos, pero nagkakasala ka. Sabi ko nga, maraming minsan magkakamali ka, matutulas ka, pero as long as naandong ka sa form na, nga pala, mali nga pala itong ginawa. Naalala ko, ito nga pala sinabi ng Panginoon, hindi ko dapat yun. Tama? Nababalik ka dun sa landas at direksyon ng Panginoon na kailangan matuwid. Ano? Kasi may kailangan ituwid. Ito yung questions. Why do we need to meditate and practice it? Bakit ba kailangan natin i-meditate yung salita ng Panginoon at bakit ba kailangan natin practice it? Because sabi niyan, this is the only way to die down and remove and change our own system. Ito yung kailangan natin para mamatay yung mga bagay na hindi tama sa atin at mabuhay tayo sa panibagong sistema na gusto ng Panginoon.
Ano ba yung sistema ng Diyos? Binigay ng Panginoon kay Joshua, no? Pag-iintindihin mo yung sistema na binigay ng Diyos kay Joshua. Chapter 1, verse 8 ng Joshua. Sabi diyan, do not let this book of the law depart from your mouth. Huwag mong hayaan na malayo sa iyo ang salita na ito, ang batas nito sa inyong labi. Yan ang sinabi ng Panginoon, huwag mong hayaan. So yun yung basis, number 1. Huwag mong hayaan malayo ka doon. Huwag mong hayaan mawala ka doon sa salita ng Panginoon, sa batas ng Diyos. Sabi diyan, read it. Pag-aralan mo yan. Yan ang sinabi ng Panginoon, aralin mo. Meditate it. Sinabing meditate, hindi lang aralin. I-practice mo. Soak in it. Pag sinabing soak in it, ilubog mo yung sarili mo doon sa salita ng Diyos. Sa batas ng Panginoon. Ba? We cannot replace, sabi diyan, we cannot replace it by simply reading, and sabi diyan, the Word. But living the Word into practice. Hindi mo naman basta maaalis yung sistema mong luma eh. As long as meron kang gustong simulan na i-practice. Tama? As long as meron kang gustong pasimulan sa iyong sarili. Sabi nga, marami nga tayong alam, mga bagay, yung isang, sabi ni Miles Monroe, maaaring marami tayong alam, pero wala ka namang master. Ibig sabihin nun, hindi ka pa rin natuto. Maaaring marami kang knowledge, pero wala ka namang master doon, hindi ka nagtatagumpay, hindi ka nagsasucess. As long as you master one thing. Tama? Ang engineer, hindi niya pinag-aralan yung pagiging engineer para maging karpintero. Tama? Hindi niya pinag-aralan yun para maging karpintero lang. Pagkos, pumasok sa sistema na kailangan, he stands, kung ano yung pinag-aralan niya kasi magre-register sa kanya yun. Ganon din sa architect. Ganon din kung ano yung linyada na gusto mong kunin, kailangan ma-master mo. Para nang sa gayon, magtatagumpay tayo. Hindi ka pwede magtagumpay kapag wala kang minamaster. Hindi ka pwede mag-prosper kapag wala ka rin master. Tama? Sabi dito, it will surpass the old ways. Sabi diyan, we live and to live a new life through the directions of the Lord. Isosurpass nito kapag ka pinapalitan mo yung luwa mong sistema. It will surpass. Kung sinabing surpass, sabi diyan, matalo o matakluban yung mga bagay na luma sa iyo. Kundi magtagumpay yung gusto na mangyari ng Panginoon sa buhay mo. Prosper and success is always part of God's plan. Tandaan mo yan. Yung prosperity, yung success is always part of God's plan. Part of the Lord's system. Kasama yun sa sistema ng Panginoon. Kaya nga sinabi niya kay Joshua, so you will be prosperous and successful. Kasama yun sa sistema ng Panginoon eh. So ibig sabihin yung success at yung prosperity ay ang Panginoon ay may karapatan. Siya ang nagbibigay. Siya ang nag-aalaw na matanggap mo yung success. Siya rin yung nag-aalaw para magtagumpay ka. Kaya no wonder na sinabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. So He will direct your path. Sabi diyan, ano? So nandun tayo. Kaya nga itong napakaganda rito mga kapatid, hindi mo lang hiniaalis yung bagay na luma, kundi pinapanagumpay ka pa ng Panginoon. Tama ba? Sabi nga rito, but how we can receive it, sabi diyan, is through our obedience to Him. Paano mo ito matatanggap? Sa pamamagitan ng pagsunod mo sa ating Panginoon. Sabi diyan, we must immerse, sabi diyan, ourselves to His Word, so that, sabi diyan, what the Lord promised of success will eventually be in place in our life. Kapag ka nasunod mo, kapag ka pinagkatiwala mo sa Panginoon, yung success at prosperity will put into place because that is God's plan. Amen. Hindi ka nagtagumpay dahil magaling ka. Ang dami ito, ano? Hindi ka nagtagumpay, hindi mo na-hit yung target dahil matalino ka, dahil masipag ka. In fact, yung kasipagan, bunga lamang ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Amen. Yung bunga ng pagtitiwala mo sa Panginoon dahil pinagkatiwala mo, kaya nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Hindi dahil naiintindihan mo, kundi dahil alam mo na may mangyayari kapag ka nagtiwala ka sa Panginoon. That's why every day, banggitin mo sa sarili mo itong Proverbs 3, 5, and 6. Huwag mong kalimutan to trust in the Lord. Sabi diyan, trust in the Lord with all your heart and lean not
unto own, sabi diyan, unto on your own understanding, in all your ways, you must acknowledge Him. So that He will direct your path. Idadirect ka ng Panginoon doon sa tamang landas. Dadaling ka niya doon sa sistema ng success, sa sistema ng prosperity, pero hindi rin naman ibig sabihin nun, na wala ng balakid para magtagumpay ka. Na wala ng balakid para matangga, sabi diyan, nahahadlang sa'yo para makuha mo yung tagumpay. Lagi namang present yun, tama ba? Present palagi yan kapag ka may success, may failure. Tama ba? So, ibig sabihin, laging naandun yan, laging parehong present yan, depende na lamang kung ano yung lalakaran mo. Kung ano yung ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Pero tandaan mo ito, kapag mas binabanggit mo ito everyday sa iyong sarili, mas may nangyayaring pagbabago sa iyong sarili. Ipapractice mo lang naman sabi ng Panginoon, ipagkatiwala ko yung aking isang buong araw sa Kanya, lagi. I-acknowledge ko siya sa lahat ng aking gagawin. Kaya nga kapag ikaw ay nagtatagumpay, nahihintay yung target mo, Panginoon, salamat at tagumpay ako ngayong araw. Tama? Panginoon, bukas ulit. Tama ba? Kapag ka nagawa mo yung isang bagay, Panginoon, salamat, nakapasa ako. Tama ba? Kapag ka nag-a-apply ka ng trabaho, ganun Tama, pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Ako nga, sabi mo nga, ito naman ay palaging nakanyanyada sa inyo. Na hindi ako mapasok sa isang trabaho unless na makita at ipinakita ng Panginoon na nandun ako. Tama? Kasi alam ko magtatagal ako doon. Nung ako pumasok doon sa kumpanyang pinapasukan ko dati, pinakita ng Panginoon na naka-uniform ako. So, dinirect niya yung path ko doon. At nagtagumpay niya kasi may pangangailangan pala kami nung time na yun. And the same thing happens na kung bakit ako nasa kumpanya ngayon na ito, is God allows me to see na nandun nga rin ako. Kaya nagtatagal ako. Kaya nagsasucess. Bakit? Kasi may pathways ang Panginoon May pattern ng Panginoon sa buhay natin. So, ibig sabihin, lahat ng dapat mangyari sa iyo is according to His purpose and according to His plan. According to His word and according to His directions. Amen? Amen. There is always a path that we need to take, a path that the Lord, sabi diyan, prepare for those who trust in Him. Laging merong daan na binibigay ang Panginoon na kailangan nating lakaran, kailangan nating puntahan, kailangan nating lakaran. Sabi diyan, para ito doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Number 1 na kailangan mo i-address sa issue mo is trust issue. May tiwala ka ba sa Diyos? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Tama, yan ang kailangan mo i-address. Our trust issues. Kasi meron tayong trust issues. Panginoon, ikaw ba talaga yung nagsasalita sa akin? Panginoon, ikaw ba talaga yung nagsasabing ito yung gawin ko? Lalo na kapag ka mabibigyan ng desisyon, Kapag ka sinabi ng Panginoon sa iyo, bitawan mo yan, bitawan mo yan. Ngayon, tatanungin natin ang ating Panginoon, Panginoon, ikaw ba yan? Baka hindi ito ang Diyos. Lalo na pagdating sa negosyo, pag sinabi ng Diyos, hindi gusto ng Panginoon yung negosyo natin. Tama? Tatanungin natin ngayon ng Panginoon, Lord, ikaw ba yan? Nagtatagumpay yung negosyo ko, Panginoon, nagpa-prosper yung negosyo. Tapos ipatatanggal mo. Tama? Tinatanong natin ng Panginoon ngayon. Hindi sumunod. Nalugi ngayon. Kung sumunod siya, ang ganda pala ng plano ng Panginoon sa kanya. Yung negosyo niya ang iiwanan, mas malaki pala yung plano ng Panginoon. Pero alam mo, nangyari pa rin yung plano ng Diyos kahit na sumuway siya. Bakit bandang uli, na-recognize niya na hindi naman iuutos ng Panginoon ang isang bagay unless wala siyang plano. Amen. Naranasan niya na yung lugi. Kaya nga sabi ko nga, yung success is also present din yung pagkabagsak. Hindi mo kasi maintindihan yung salitang success unless na matutunan mong bumagsak, tama ba? Hindi mo malalaman yung salitang pagbangon unless na ikaw ay nadapa. So ngayon, naiintindihan niya na, recognize niya. At ano nangyari? Nagtagumpay siya. Mas malaki na yung negosyo niya ngayon. Kaya nga hindi porke nagsasucess yung unang negosyo at sabi dyan, kumikita ka na doon. Kaya pagka pinatanggal ng Panginoon, huwag mo nang patigasin ang ulo mo, tanggalin mo na. Tama? Kasi bakit? Meron kasi gusto mangyari ang Panginoon na kailangan niyang ma-establish yung plano niya para sa iyo. Amen. So He has a plan and He has a pathways for us. May pathways ang Panginoon. Sabi diyan, if you want to receive the gift of, sabi diyan, His gift, follow and obey His step. Kung gusto mong ma-receive, matanggap yung regalo ng Panginoon, yung success and prosperity, tama?
Kadalasan lamang nakatingin kasi tayo pag sinabi natin success and prosperity. Kapag marami kang bahay, kapag meron kang kotse, kapag maraming laman ang bulsa mo, kapag hindi ka nagugutom, tawag natin doon success and prosperity. Tama, no? Yan ang tawag natin doon eh. Pero alam mo, sabi ko nga, always present naman yung binibigay ng Panginoon. Success and prosperity is present in God's plan. Bunga lamang yan. Kaya kang tatamasa ng maraming bahay, bunga lang yan ng pagsunod mo. Kaya kang tatamasa ng may coach ka ngayon, bunga lang yan ng pagsunod mo sa Diyos. Pagtitiwala mo sa Kanya. Pero kung nagtagumpay na ka na hindi mo kasama ang Panginoon, hindi tagumpay ang tawag doon. Tama? Hindi tagumpay ang tawag doon sapagkat ang pananagumpay ay laging naandyan ang Diyos. Amen? Amen. Habits cannot easily break, but it doesn't mean it is unbreakable. Tandaan mo, yung habits ay hindi madaling pasagin, hindi madaling tanggalin, pero hindi rin naman ibig sabihin na hindi ito matatanggal. At hindi mo ito kaya kalisin. Kaya kung hindi mo iaalaw ang sarili mo at tanggalin yung old habits, yung old system, yung mga bagay na meron sa ating sarili, na kinasanayan natin, na lagi natin pinapractice everyday, so, kailangan mo palitan. Tama ba? Kailangan mo palitan. We must redirect our ways, sabi diyan, and our path, sabi diyan, our path into God's ways, His system. I-direct natin yung ating sarili doon sa direksyon na gusto ng Diyos. Lakaran mo yung pathways ng Diyos. Tama ba? Doon walang lubak. Doon smooth lang yung travel mo. Tama? May ma-encounter ka man ng obstacles, magpapatibay yan sa'yo para mas lumago ka bilang isang Kristiyano. Amen? Amen. His pathways lead to life, sabi diyan, that is changed by Him and success because of His favor. Ulitin ko, no? His pathways leads to life that is changed by Him and success because of His favor. Yung pathways na yun, magdadirect ka sa buhay. Magbibigay ng panibagong buhay, panibagong simula para sa iyo. Tama? At kung saan nandun yung favor ng Panginoon para tayo mag-success. Gusto mo ba magtagumpay? Amen. Gusto mo mag-succeed sa buhay? Kailangan mo ang Diyos. Sabi nga nung isa, no? A man without God is nothing. But God without man is still God. Tama? Ang tao kapag walang Diyos, bali wala. Pero ang Diyos kahit wala ang tao, Diyos pa rin. Tama? So kaya kailangan natin maintindihan ito. We must remember that, sabi diyan, it is God who gives success, not our mind, nor our knowledge, but by Him. Hindi sa pamamagitan mo, kaya ka nagtagumpay. Kaya inalaw ka lang ng Panginoon na mahawakan mo yung success, yung prosperity, inalaw ka lang ng Panginoon kasi may favor ang Diyos. Paano po yung mga mayayaman na hindi sumusunod sa Panginoon? Paano po yung mga nagtatagumpay na hindi sumusunod sa Diyos? Pwede silang mag-success, pwede silang mag-prosper. Pinangako din naman ng demonyo yan eh. Basahin mo sa Luke chapter 4, Matthew chapter 4, anong ipinakita niya sa Panginoon? I will give this to you, all the kingdoms of the earth. Sabi ganun, no? All the treasures of the earth, I will give it to you. Only worship me. Yan ang sinabi ng demonyo. Pangako din niya yan eh. Tama ba? So hindi porke nagtatagumpay na si Diyos. Tama? Kailangan katukin mo rin muna yung sarili mo. Nasaan ba ako? Baka mamaya nagtatagumpay dahil sa pamamagitan ng mali at hindi sa pamamagitan ng gusto ng Diyos. Tama ba? Kasi ini-imitate ng demonyo yung plano ng Panginoon. Tama ba? Pinaka-copyright lang niya lagi yan eh. Yung gusto na mangyari ng Panginoon, it always i-copyright. Pero hindi legit. Laging may catch, ano? Sa demonyo laging may catch. Kaya no wonder marami nagtatagumpay sa Hollywood because they sell their soul to the devil. May kontrata. Benta mo yung kaluluwa mo sa akin, sisigatin kita. Biruin mo, ano? Ikaw na yung nagtrabaho, ikaw na yung nagpuyat dun sa talento mo. Pero ang makikinabang ng kaluluwa mo ay demonyo. Isipin mo mabuti.
Binigyan ka ng Panginoon ng talento. Binigyan ka ng Panginoon, sabi niya, ng skills to prosper and be success. Pero hindi mo nakita yun dahil bumibag ka sa struggle. Minsan kasi, kaya nangyayari din ang klase ng bagay is we give up throughout the struggle. Kasi bakit? Nahirapan. Kasi gusto natin makuha agad yung fame, yung glory. Kaya pag nahirapan, umayaw. Naghahanap ng panibagong solusyon. Kapag ka nakakita ng solusyon, palagay niya tama, ganyan ang nangyayari. Iniiwanan yung gusto mangyari ng Panginoon para lamang makuha yung tagumpay. Pero laging matatandaan, hindi porque present yung success at plano ng Panginoon sa iyo. Hindi ka nadadaan sa ligligan. Hindi ka nadadaan doon sa hirap. Hindi ka nadadaan sa, sabi niya, sa mga bagay o problema na kailangan dumaan sa atin. Sapagkat sabi niya kanina, yan ang magpapatibay sa iyo. Kung talagang nandun yung tiwala mo sa Panginoon mo, pinagkakatiwala mo ba talaga sa Diyos ang iyong sarili. Kaya lagi natin pinapagitan, kaya hindi po kayo nagkasakit, hindi po kayo nagkaroon ng problema, mawawala ka na sa church, aalis ka na sa church. Hindi po kinasaktan ka doon sa sinabi ng preaching, aalis ka na sa church. Sometimes we need to grow. Hindi nga sometimes, hindi palagi natin kailangan lumago. At hindi pwedeng lumago isang bagay kung wala namang iniaalis. Tama? Kita mo nga ang halaman, dumadaan sa bagyo, dumadaan sa baha. Tama? Bago malaman na talagang matibay ang ganong klase ng halaman. Ang kawayan, tama? It's always sway. Sabi yan, lagi nagsisway kapag may bagyo. Pero kahit nasabihin natin matibay, may napuputol pa rin. Tama? Meron pa rin nababali pa rin. Tama? As long as we put the system of God in our life, yung sistema ng Panginoon, hindi ibig sabihin hindi ka na unbreakable. Hindi ibig sabihin matatag na tayo. Maraan pa rin tayo sa pagsubok. We must remember, sabi diyan, success is not about owning so many things. Hindi dahil marami kang, sabi diyan, possessions in life, tagumpay ka lang. Sabi diyan, in life, it is only a proof of your obedience that God allow you to have these things. But success is living in God and following Him and obeying Him. Doon ka talaga tagumpay. Kapag ka natutunan mo, sumunod, makinig sa Diyos, lumakad sa Kanyang kalooban, tagumpay ka talaga. Kahit na wala kang, sabi niya, wala kang kotse, kahit na sabihin natin wala kang bahay na natitirikan, yung iba nga walang church na nakatayo, pero always there, sabi diyan, natutunan nila, katulad ng sinabi ni Paul, I learned to live in, sabi diyan, natutunan kong mabuhay na meron, natutunan kong mabuhay ng kaunti. Being content. Natutunan ni Pablo ito. Kaya kung nabasihan ng pagiging prosperity in ministry, marami kang miyembro, at meron kang kotse, at meron kang magandang bahay, praise God, nangyari sa kanila yun. Tama? Pero hindi yun nabasihan ng Diyos. Tama ba? Katulad ng sinabi ng Panginoon kay Samuel. Pinakita ng Panginoon lahat kay Samuel, yung anak ni yung mga kapatid ni David, ipinakita. Pero sabi ng Panginoon, hindi yung mga yan ang pinili ko. Sino si David? Yung gusgusin. Tama? Yung maliit. Yung mukhang hindi magtatagumpay. Yung pinili ng Diyos. Kaya tandaan mo, our system, hindi natin pwedeng ikumpara sa sistema ng Diyos. Maaaring sa isip natin maganda, maaaring sa isip natin okay, pero hindi sa sistema ng Diyos eh. Tama ba? Maaaring sa nakikita natin, maganda nga yung marami doon, mayaman ngayon progress yan, we pray also na magbigaroon tayo, matuto lalo yung ating mga kapatiran na sumunod sa Panginoon. Pero kung ganito yung direction na gusto ng Panginoon, kung ang nais ng Panginoon, 5 lang tayo, 4 lang tayo, 6 lang tayo, okay lang eh. Pero dapat malakaran yung gusto ng Panginoon. Ikaw na mismo yung nagbibigay ng liwanag. Tama ba? Nakikita na yung liwanag sa iyo. Mas okay sa akin yun. Kesa yung marami na tayo, pero yung narinig mo ba, hindi mo naman ginawa, hindi mo naman pinractice, bali wala yung papunta mo sa church. Tama ba? So kung gusto mong managumpay talaga, at gusto mong matutunan yung sinasabi ng Panginoon, sumunod ka sa Kanya. Lumakad ka sa direction ng Panginoon. To live in it, soak your life, and meditate the word of the Lord.
At doon mo lamang malalaman yung tagumpay, na makontent ka sa lahat ng bagay, meron man o wala, marami man o kakaunti, tama? Makukontento ka. You will be content. Tama? Kasi tayo minsan hindi tayo kontento eh. Naghahanap tayo ng napakaraming bagay. Meron tayong gusto matutunan na hindi naman linyada sa gusto mangyari ng Diyos. Tama? Sabi nga, hindi naman masamang mangarap. Hindi rin naman masamang mabot yung mga pangarap. Pero sa lahat ng pangarap, sa lahat ng gusto mong marating, dapat laging nandiyan ang Diyos. Dapat nandiyan lagi, present palagi ang Panginoon sa buhay mo. Kasi yung tagumpay na nararanasan mo, hindi mo kaya may pagmalaki na ikaw umigawa. Tama? May kilala kang gano'n? Na kahit nasabihin natin na nagtatagumpay, hindi niya kaya kunin yung glory. Ang kaya niya lang ibigay, hindi yung umigawa niya eh. Ang Diyos ang umigawa niya, kaya salamat sa Panginoon. Yung bawat bagay na natatanggap niya, pinagpapasalamat siya sa Panginoon. Panginoon, salamat, binigyan mo ako ng ganito. Nagkaroon kami ng ganito, Panginoon, salamat. It is a big opportunity to always bless and thank God in our life kapag nagtatagumpay tayo, no? Opportunity yan para sa atin. Tama ba? Nagtagumpay ka sa negosyo, praise God. Nagtagumpay ka sa school, praise God. Tama ba? Nagtagumpay ka sa trabaho na promote ka, praise God. Be thankful enough always to the Lord that He gave His promise, unfolding His promise dahil in favor of Panginoon sa iyo because you trust the Lord in all your heart, in all your mind, in all your strength. In-acknowledge mo ang Diyos. Yun ang pinakamaganda na dapat meron kang for sa buhay mo. Na kung ano yung dapat mong tandaan mo yung pagpasalamat mo sa Panginoon. Eh ngayon, wala nang gratitude kasi mga karamihan ngayon, wala nang gratitude. Hindi na magpapasalamat sa Diyos. Tama? Hindi na marunong magpasalamat. Tama ba? Kaya ano nangyayari? Nawawala yung tagumpay. Sabi diyan, ito yung last, He will direct your path. He will direct your path. Ida-direct ng Panginoon, nilalakaran mo. Ito yung kasunod nating nagiging usapan, directions. Directions of God. His pathways for you. Ano ba yung pathways ng Panginoon para sa iyo? Ano ba yung pathways na gusto ng Panginoon na lakaran? Ano ba yung mga bagay na yun? When God directs, always expect results. Lagi mo itong tatandaan, when God directs your paths, there was always a plan. There was always a prosperity. There will always be a success when God leads you to His ways. But it doesn't mean na hindi ka dadaan sa pagsubok. But it also doesn't mean na madali mong makakuha yung tagumpay. But it also doesn't mean na hindi ka madadapa. Lagi kang madadapa, lagi kang, sabi diyan, bago mong mararanasan ng hirap. Sapagkat hindi naman madali ang buhay. Hindi madali ang buhay. Laging meron at meron tayong pagdaraanan. Kung madali lang ang buhay, lahat sana tayo mayaman. Kung madali lang ang buhay, lahat sana tayo, sabi niya, maraming pera. Pero hindi gano'n. Tama? So we need to trust in the Lord with all our hearts. Yung buong puso mo, ang kailangan ng Diyos. With all your might, yung buong kalakasan mo, ang nais ng Diyos. In all your ways, sa lahat ng gagawin mo, i-acknowledge mo ang Diyos, acknowledge mo. And He will direct your path. Sino daw? He will direct your path. Siya lang ang nakakagawa. Walang iba mong dadirect ng daan mo, kundi ang Diyos. John 14. Sinabi ng John 14, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father unless through me. Sa pamamagitan ng nino pa rin, sa pamamagitan pa rin ng Diyos, sa pamamagitan pa rin ng Panginoon Yesu Cristo. So gusto mo magtagumpay, move into the pathways of the Lord. Move into the directions of the Lord. Obey and trust His ways for you to receive the prosperous and successful. Ano itong lahat ito?